Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Purihin ang Panginoon at mapagpalang umaga mga kapatid. Sa muli, narito po ang inyong lingkod, Pastora Melody Grueso ng CRC Calabanga Daughter Church. Sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion. At sa ating pong pagsisimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Narito po kami upang bigyan ka namin ng parangal sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Amin pong dalangin na samahan kami ng iyong banal na espiritu upang maunawaan namin ang iyong nais na ipabatid sa amin. Pangunahan niyo po kami upang lalo pong sumagana ang aming buhay espiritual. Salamat po aming Diyos Ama. Ito po ang aming panalangin, may pagpupuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. The title of our devotion for this morning, quote-unquote, The Public Judgment of Achan's Sin. Ang ating pong theme, God sees hidden sin and calls His people to holiness. At ito ay matatagpuan sa Joshua chapter 7, verse 16 to 18. Ating pong basahin sa Tagalog version, MBB. Ginaumagahan, maagang pinapila ni Josue ang Israel ayon sa mga lipi at ang mga lipi ni Huda ang napili. Sa verse 17, pagkatapos ay pinapila niya ang mga angkan ng Huda at ang mga Serahita ayon sa mga sambahayan. Ang sambahayan ni Simri ang napili. Sa verse 18, sa huli, pinapila ang bawat lalaki sa sambahayan at si Achan ang anak ni Carmi, anak ni Zimri, anak ni Zira mula sa lipi ni Huda ang nahayag. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Bigyan po muna natin ng kahulugan yung word na sin. Sin is described in the Bible as transgression of the law of God. Sinabi sa 1 John 3 verse 4 sa NLT, everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. Sin is a failure to love God and others, rooted in our selfish desires and self-deception. Bago ang pangyayaring ito, kung babalikan natin ang Joshua chapter 7 verses 1 to 5, ipinahayag ng Diyos na mayroong isang taong lumabag sa kanyang utos. May kumuha ng mga itinakdang bagay mula sa Jericho, mga bagay na dapat sana ay winasak bilang handog kay Yahweh. Dahil sa kasalanan ito, iniurong ng Diyos ang kanyang basbas, kaya naging talunan ang Israel. Bilang tugon, inuutos ng Diyos kay Josue na ipatawag ang buong bayan ng Israel sa pamamagitan ng proseso ng pagpili. Unti-unting pinili ng Diyos ang lipi, angkan, sambahayan at sa huli ang mismong tao, si Achan, bilang may sala. Walang lihim sa Diyos kaya dapat tayong mamuhay sa kabanalan. May apat tayong bagay na magpapaalala sa atin kung may itinatagong kasalanan upang makapamuhay na may kabanalan. Number 1, the seriousness of hidden sin. Mabigat sa ating mga buhay kung may itinatago tayong kasalanan. Ito yung buong Israel ay isinama sa paghaharap sa katotohanan. Ito yung unti-unting pagbunyag kay Achan. Achan's sin was committed in secret, but God saw it. Ang Diyos ay nakikita ang lahat. Hindi natin ito maitatago sa Kanya. Dahil maliwanag ang sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Kung tayo ay may nakatagong kasalanan, kailangan natin itong ipahayag at pagsisihan. Number 2, the consequence of disobedience. Yun ang bunga ng pagsuway sa Diyos. Makikita nga natin ito doon sa context natin sa verses 1 to 5.
ng chapter na ito, naranasan ng Israel ang pagkatalo sa lungsod ng Ai. Isang tao ang nagkasala, si Akan nga, buong bansa ang naapektuhan. Ang kasalanan ay parang lason, unti-unting sumisira sa katawan. Ang personal na kasalanan ay may malawak o may malaking epekto ito sa buhay. Para itong maliit na butas ng bangka, pero kung hindi ito tinapalan o hindi inayos, lahat ay lulubog. Gaya ng ating buhay, ang pagsuway sa aral at tuntunin ng Diyos ay pwedeng makaapekto sa iba. Pwedeng sa pamilya, pwede sa church, pwede sa community. Kaya kailangan nating ingatan ang bawat kilos natin or action. Naranasan ng buong Israel ang matalo at naranasan ng sambahayan ni Akan ang parusa. Kaya dapat na sa bawat ginagawa natin o kinikilos ay pinag-iisipan munang mabuti. Number 3, the patience and justice of God. Ang pagpili ng Diyos mula sa lipi, angkan, sambahayan hanggang sa tao ay nagpapakita ng maingat na proseso ng hustisya. Nagbigay ang Diyos ng pagkakataong kay Akan na umamin pero nanatili itong tahimik. Unang napili ay ang lipi ng ni Huda pero hindi umamin si Akan. Hanggang sa huli, siya ang lumabas na may sala. Ang hustisya ng Diyos ay hindi padalos-dalos. Ito ay mahinahon at matuwid. At ito ay pinatunayan sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sinabi dito na the Lord is patient, not wanting everyone to perish, but everyone to come to repentance. Number 4, call to purity among God's people. Ang tawag sa kalinisan ng bayan ng Diyos. Ang kasalanan ni Akan ay naghiwalay sa Israel mula sa Diyos. Ang Diyos ay nagnanais ng banal at tapat na mga anak niya. Kaya dahil ang kabanalan ay hindi optional, ito ay inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak. So bilang application, bilang iglesia, tayo ay may responsibilidad sa isa't isa. Hindi upang hatulan, kundi itama at ibalik sa Diyos. Sa ating pong conclusion, lalabas ang katotohanan na ang kasalanan ay hindi nananatiling lihim magpakailanman, lalo na sa harapan ng ating Diyos. Ang Diyos ay patas at mapagpasensya, pero darating ang araw na tayo ay hahatulan sa ating mga ginawa dito sa mundo. So bilang challenge, may itinatago ka ba sa iyong puso na kailangang isuko sa Diyos? Alam na ito ng Diyos at hinihintay na lang ang iyong pagbabalik loob at pagsisisi. So tayo po ay manalangin. Father God, thank you for your goodness and mercy. Ikaw ang aming Diyos na mapagpasensya, na bago ka humatol ay binibigyan niyo pa po kami ng pagkakataon na pagsisihan namin ang aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na sundin ang iyong mga aral at tuntunin upang makapamuhay kami ng matuwid at may kabanalan sa iyong harapan. Dalangin din po namin ang aming bansa na nahaharap sa mga kaguluhan at kalamidad. Sa iyo lamang kami lubos na umaasa na ikaw ang magbibigay ng kapayapaan at pag-asa sa aming bansa. Naway magkaroon ng spiritual revival ang bansang ito upang makapamuhay ang bawat Pilipino ng matiwasay at may kapayapaan. Thank you, Father God. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso. Lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang videong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. God bless everyone.